Nagkaharap nga ang Barangay Ginebra at gayon na rin ang talk and text dito nga sa Commissioner's Cup sa Super Bowl Sunday. Ang talk and text nga ay wala ngang Rondy Hollis Jefferson o halos mga local player nga lang ang naglaro sa kanila kontra nga sa Barangay Ginebra. Dahil alam naman natin na itong si Rondy Hollis Jefferson ay na-injury nga nung naglaban ng talk and text kontra nga sa Pubon Braves ng Taiwan kung saan na-injury itong si Rondy Hollis Jefferson. Kaya naman masasabi natin naging advantage din sa Barangay Ginebra na puro mga local player ang kanilang nakaharap kanina. Ngunit ang talk and text ay hindi namang nagpalamang sa Barangay Ginebra at buong pusong lumaban at ipinakita nga nila na kahit nga wala silang Rondy Hollis Jefferson ay kayang-kaya nilang sabayan ang lakas ng Barangay Ginebra. Kaya naman simula first quarter hanggang third quarter ay halos dikit lamang ang laban at talaga namang pumapalag ang talk and text. Dito ngayon makikita natin na nung second quarter ay tumabla pa ang talk and text dito sa Barangay Ginebra. Ngunit pagpasok nga ng fourth quarter, dito na nga nakalamang ang Barangay Ginebra at sa pangunguna nga ito ng kanilang former MVP na si Scottie Thompson na talaga namang bumuhat at nagpakitang gilas dito sa Barangay Ginebra laban nga sa talk and text. Sa fourth quarter nga masasabi nating itong si Scottie Thompson ang tumulong sa Barangay Ginebra upang makuha ang panalo. At sabi nga nila MVP mode na itong si Scottie Thompson pagpasok ng fourth quarter at pinabilib talaga ng todo ang Barangay Ginebra fans. Kaya naman ang ending ay panalo nga ang Barangay Ginebra kontra nga dito sa talk and text. At itong si Scottie Thompson ay umambag ng 12 points, 7 rebounds, 7 assists. At bukod nga kay Scottie Thompson ay maganda rin ang nilaro ni Christian Stan Hardinger na umambag ng 22 points, 9 rebounds, 6 assists at 2 steal. Natapos nga ang laban sa score na 86-78 at dahil nga sa pagkapanalo ng Barangay Ginebra ay umakyat nga ang kanilang record na 6-3 at pasok na nga sila sa quarterfinals berth. Sa ibang balita naman, sa kauna-unahan ngang pagkakataon ay nagbigay na nga ng komento itong si Justin Brownlee matapos ang kanyang matagal na pananahimik dahil alam naman natin na nasangkot nga itong si Justin Brownlee sa issue sa Asian Games na gumagamit nga siya ng ipinagbabawal na gamot o ng cannabis. Ngunit alam naman natin na yung cannabis ay hindi naman drugs. At ay na rin mismo dito kay Sir Al Francis Chua na team manager ng Barangay Ginebra ay nakausap niya nga si Justin Brownlee at meron ngang matinding inamin kung bakit ayaw munang umuwi ni Justin Brownlee sa Pilipinas at maglaro sa Barangay Ginebra. Kahit nga wala pang hatol ang FIBA at gayon na rin ng Asian Games, kahit ang PBA ay wala pang hatol. At kung tutuusin ay pwede pa ngang maglaro itong si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra. Ngunit si Justin Brownlee nga ang umaayaw at meron nga siyang matinding inamin kung bakit ayaw niyang umuwi sa Pilipinas. At ito nga yung buong sinabi ni Justin Brownlee. Ang sabi nga sa report, ang sabi nga ni Al Francis Chua nung nakausap niya si Justin Brownlee, ang sabi nga actually sa sobrang bait ni Justin Brownlee, nahihiya pumunta dito. He went back to the States. Sabi namin balik ka na para mapag-usapan kung ano ang gagawin. Nahihiya daw siya, baka yung mga tao sabihin nagdadrugs daw siya. Ganon nahihiya siya. Sabi ko nahihiya ka, ikaw nagpapanalo sa atin. So lumalabas nga na nahihiya na talaga itong si Justin Brownlee na mahusgahan ng mga Pilipino at baka sabihin pa sa kanya na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot o ng cannabis. Ngunit alam naman natin, uulitin ko, ang cannabis ay hindi nga drugs at depende nga sa gumagamit siya kung mag-a-addict ba siya o ginagamit niya lamang sa medikasyon. Kaya naman sa mga Pilipino nga na mga talangka at grabing makapaghusga kay Justin Brownlee, sana ay masaya na kayo dahil bumalik nga kay Justin Brownlee yung mga pinagsasabi nyo. At para nga kay Justin Brownlee ay nahihiya na nga siyang umuwi sa Pilipinas dahil sa mga komento ng mga Pilipino na hindi siya maintindihan at hindi ma-appreciate ang kanyang ginawa para sa Pilipinas sa Asian Games.